Hindi ko alam kung sino sa inyo ang makikinig sa akin, pero sana, maintindihan nyo kung ano ang pinagdaanan ko. Alam nyo naman ang Barrio Santa Clara, di ba? Tahimik. Walang masyadong aksyon. Mga tao rito, simpleng mga magsasaka, tahimik ang buhay. Pero minsan, may nangyayari sa mga lugar na di mo akalain. Saan ko ba sisimulan ito? Doon na lang siguro sa gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Isang gabi, madilim ang paligid, walang buwan, pero naririnig ko ang kakaibang tunog mula sa kakahuyan sa likod ng bahay namin. Isang matinis na tunog, parang huni ng ibon na hindi ko pa narinig dati. Nag-isip ako, may ibon ba rito? Pero parang hindi ito basta-basta. Simula noon, gabi-gabi ko nang naririnig ang huni. Hindi ako mapalagay. Kinausap ko si nanay, pero sabi niya, baka kunwari lang yon, baka aso lang. Pero alam ko ang tunog ng aso at hindi ito ganon. Maraming chismis sa baryo tungkol sa matandang babae na nakatira sa gilid ng gubat. Ang sabi nila, hindi raw siya basta-basta. Wala akong pakialam dati sa mga chismis, pero ngayon parang may parte ng isip ko na nagtatanong, may katotohanan kaya ito? Lumipas ang mga linggo, hindi pa rin nawawala ang tunog. Parang mas lalo pa itong lumalapit sa bahay namin. Minsan, halos sa bintana ko na mismo nagmumula. Tinatakpan ko ang tenga ko para hindi marinig, pero wala, tuloy-tuloy pa rin ang tunog. Sinasabi ko sa sarili ko, siguro napapagod lang ako. Pero bakit gabi-gabi, nandyan pa rin? Nagsimula na akong magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Sabi ni Aling Marta, may mga gabi raw na naririnig din niya ang tunog, pero hindi raw niya iniisip. Chismis lang yan, sabi niya. Pero bakit parang ako lang ang di mapakali? Parang may humahatak sa akin papunta sa bahay ng matanda. Nararamdaman ko na may mali, pero hindi ko alam kung paano ko harapin. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang lampara, at naglakad ako papunta sa gilid ng gubat. Bahala na, sabi ko. Ang dilim ng paligid, ang lamig ng hangin. Walang tao sa daan, tahimik ang baryo. Nang makarating ako sa bahay ng matanda, nakita kong bukas ang pinto. Hindi ko alam kung bakit ako pumasok, pero may bahagi ng utak ko na nagsasabing dapat kong gawin ito. Pagpasok ko, nakita ko siya mismo ang matandang pinag-uusapan. Nakaupo siya sa silya, pero iba ang hitsura niya. Para siyang nakatingin sa akin, pero hindi. Nang tumalikod ako para umalis, narinig ko na naman ang tunog, pero mas malapit na ngayon. Napatingin ako sa paligid, pero walang iba kundi si Aling Pasing, ang matanda. Tumingin siya sa akin, pero may kakaibang ngiti sa labi niya. Napaatras ako, pakiramdam ko'y natutunaw ang lakas ko. Tumakbo ako palabas ng bahay, hindi na ako lumingon pa. Pagkatapos ng gabing iyon, parang hindi na ako mapakali. Bawat gabi, naririnig ko pa rin ang huni. Pero ngayon, parang mas malapit na, mas nakakabahala. Isang gabi, nakita ko na siya, isang malaking anino sa itaas ng puno malapit sa bahay namin. Parang isang malaking ibon, pero hindi. Ang mga pakpak nito'y mahahaba, at may kakaibang kislap ang mga mata. Ito na ba ang sinasabi nilang tik-tik? Hindi ko na alam kung paano ko pakakalmahin ang sarili ko. Sa tuwing lalapit ako sa bintana, tila sinusundan ako ng anino. Hindi na ako makatulog. Tuwing pipikit ako, naririnig ko ang tunog ng tik-tik. Parang binabantayan ako, parang nag-aabang ng tamang pagkakataon. Kinausap ko si tatay, pero sabi niya wala raw akong dapat ipag-alala. Hindi raw totoo ang tik-tik. Pero paano nila sasabihin na hindi totoo kung ako mismo nararanasan ko ito? Nangyari ito isang gabi habang tulog ang buong bahay. Naramdaman kong may presensya sa loob ng kwarto ko. Bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Narinig ko na naman ang huni pero mas malapit na ngayon. Parang nasa tabi ko na mismo. Pumikit ako pero naramdaman ko ang bigat ng presensya. May kakaibang lamig na gumagapang sa balat ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Isang umaga, kinausap ako ni Aling Pasing. Sinabi niya sa akin, alam ko ang naririnig mo. Napatingin ako sa kanya. Paano niya nalaman? Sabi niya, hindi lahat ng bagay nakikita ng mga mata. Binigyan niya ako ng babala na dapat akong mag-ingat dahil hindi lahat ng huni ay basta-basta. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang kalimutan ang mga narinig ko. Ang mga kapitbahay ko, nagsimula na ring mag-usap-usap. Marami ang nagsasabi na hindi naligtas sa baryo namin. Ang iba'y nagsasabing nakakita sila ng mga anino sa kakahuyan. Ngunit, hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang nangyayari.
Sabi ni Aling Pasing, hindi lahat ng nakikita ay dapat kinu-question. Muli akong bumalik sa bahay ni Aling Pasing. Sa pagkakataong ito, may dala akong tanong. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Ang mga mata niya ay tila nagbabaga, at ang kanyang ngiti ay puno ng lihim na hindi ko maintindihan. Hindi ako ang ginagawa ito, sagot niya. Ikaw ang pinili nila. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga narinig ko. Paano nila ako pinili? Para saan? Sabi ni Aling Pasing, ako lang daw ang makakakita sa kanila. Ako raw ang magiging tagapagbantay ng baryo. Pero bakit ako? Hindi ko ito ginusto. Noong gabing iyon, narinig ko na naman ang huni ng tik-tik. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako takot. Alam kong hindi na ito hihinto. Lumabas ako ng bahay at humarap sa anino ng tik-tik na nasa itaas ng puno. Ano ang gusto mo? Tanong ko. Hindi ito sumagot pero naramdaman kong may malalim na kasunduan na nabuo sa pagitan namin. Hindi ko na alam kung paano matatapos ito. Mula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Laging may presensya sa paligid ko, lagi kong naririnig ang tunog ng tik-tik. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos o kung matatapos pa nga ba. Ngayon, tuwing gabi, naglalakad ako sa gubat, hinahanap ko ang mga anino. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin, ako na ang pinili. Pero bakit ako? Bakit ako?